Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Naganap na nga ang madugong labanan sa loob ng Roses Smile sa gitna ng mga tao ni One Arm Jack laban kay Vlad. Nagkamali ang mga tao sa pagkalaban kay Vlad sa loob ng Roses Smile, dahil ito ay ang pugad ni Vlad. Sa kabilang bahagi naman ng squatter ng Sora, malapit sa daungan ng mga barko, ay nasa opisina pa rin si Harven, nag-iisip kung ano ang gagawin sa pinaggagawa ni One Arm Jack. Bakhang nababaliw na daw talaga siya. Kahit mga barumbado sa palengke ay hindi ginagawa ang ginagawa ni One Arm Jack. Ano naman daw ang magagawa niya kung magnanakaw daw sila ng hayag? Nag-iba na daw si One Arm Jack simula nang mamatay si George. Dati na niyang inuubos ang pera ng mga nangungutang sa kanya pero hindi siya lumalagpas sa linya hindi gaya ngayon. Sa ganitong lagay ay wala na siyang pag-asang nakikita sa lugar na ito. Sa loob ng ilang buwan ay babagsak ang ekonomiya ng Sora. Nababaliw daw siya kung iisipin ito. Paano daw niya iuulat na mayroong nagnakaw ng kanilang kontrabando? Bigla namang may pumasok sa opisina ni Havern. Ibinalita nito na ang buong squatter ay pinapalibutan at sarado na. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Havern. Sino naman ang haarang sa buong squatter? Nagulat si Havern sa narinig. Ang mga opisyal daw ay galing sa Sturma. Nandito sila para hulihin si One Arm Jack. Ang lahat ng mga sundalo ng Sora ay pinapalibutan ang buong eskinita ngayon. Sa isip ni Havern ay siguro, lumagpas na nga si One Arm Jack sa linya na hindi niya dapat ginawa. Hindi naman siya maaaring maging masaya lang dahil dito. Kahit mawala si Jack, magiging madyugo ang buong eskinita dahil dito. Biglang tinanong si Havern ng lalaki kung malapit daw ba sila ng opisyal na galing sa Sturma. Sino daw ang tinutukoy niya? Tanong ni Havern. Si Vlad daw. Bakit naman nasali si Vlad sa usapan na ito? Dagdag na tanong ni Havern. Ayon sa lalaki, hindi niya rin ito nakita pero sinasabi nila na may blonde na buhok at asul na mga mata ang opisyal galing Sturma. Nainis si Havern dahil hindi lang naman si Vlad ang taong may blonde na buhok at asul na mga mata. Pero napatigil si Havern sa sinabi ng lalaki. Tinatawag daw ng opisyal ang sarili na Vlad ng Sora. Totoo daw ba ito? Tanong ni Havern. Oo, totoo daw. Narinig din niya na tinanim mismo ni Vlad ang kanyang bandila sa harap ng Roses Smile. Nanginginig si Havern dahil sa mga sinasabi sa kanya kaya tinanong siya ng lalaki kung ayos lang siya. Pero sa isip ni Havern, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa isang Vlad na nagpalabas ng aura sa isang duelo sa Derrimar. At ang isang batang vassal na nakamit ang isang kamanghamanghang gawa sa pagsugpo sa Deathworm. Vlad ng Sora, pero ang mga kwento na yon ay baka totoo nga. Kailangan niyang makita ito ng personal. Patuloy naman ang madugong labanan sa Roses Smile sa gitna ni Vlad at tauhan ni One Arm Jack. Patuloy pa rin sa pagpigil kay Vlad ang mga tao ni One Arm Jack pero wala silang magawa sa lakas ni Vlad. Atakihin man siya sa likod ay mabilis niya itong naka-counter. Sunod-sunod lang ang pagsalakay sa kanya ng mga tao na parang walang pagpapahalaga sa kanilang buhay kaya walang awa silang pinapabagsak ni Vlad gamit ang kanyang espada. Pilit ginagaya ni Vlad ang nangyari at ginawa ni Godin noon sa Roses Smile. Nag-oobserba lang ang boses sa ginagawa ni Vlad. Kung paano daw siya gumalaw ay mapapamanghaan kung sino man ang makakakita nito. Ang talentong taglay ni Vlad at ang kanyang matinding pagsisikap, pati na ang kanyang malakas na kalooban ay malalim na nakaugat sa loob niya. Ang batang ito ay isang natural na mandirigma. Sinabi ni Vlad sa lalaking tinanggalan niya ng ngipin noon na napakahaba ng panahon para ipaayos ang kanyang ngipin pero bakit hindi niya daw ito ginawa? Pero hindi na naman daw niya ito kailangan ngayon. Tumayo si Vlad na puno ng dugo ang damit at naiwang walang buhay ang mga kalaban. Sinabi ng boses na tama na daw ito. Sumang-ayon naman si Vlad, mukhang tama na nga daw ito. Hindi niya daw eksaktong magaya ang nangyari noon pero ito na ang panahon para tapusin na ang lahat. Umakyat na si Vlad papunta sa pinakamataas na palapag kung nasaan si One Arm Jack. At doon ay tahimik na naghihintay si Jack sa kanya. Maririnig ang pagtunog ng hagdan sa bawat yapak ni Vlad. Alam na ni One Arm Jack na mukhang naubos na ang kanyang mga tauhan. Pumasok na nga si Vlad at sinabi na dumating na siya. Napakalayo na ng itsura ng lugar kung saan sila ay nagtitipon noon. Binati naman siya ni Jack, maligayang pagdating daw sa kinikilalang rising star ng Sturma.
Lumingon si Jack at inalok niya si Vlad ng isang baso ng alak. Pero ang nakikita niya lang ay isang kabalyerong puno ng dugo ang katawan at napunta lang dito para sa iisang layunin. Hindi naman daw nakakatuwa si Vlad. Saad ni Jack, siya nga daw talaga si Vlad ng Sora na naririnig sa mga balita. Narinig na niya ang mga kwento pero hindi siya naniwala. Sana daw ay kanina pa niya pinapasok si Vlad kung alam niya lang. Sana ay sinabihan niya ang manager na bugbugin si Vlad pero mukhang imposible na ito dahil inubos na silang lahat ni Vlad. Natawa lang ng malakas si Jack pero ayos lang daw ito dahil kahit papano ay kilala niya ang taong gumawa nito. Sinubukan pa daw niyang iwasan si Vlad dahil ayaw niyang harapin ito pero parang wala na siyang magagawa kung hindi harapin si Vlad. Binunot na ni Jack ang kanyang espada at handa nang harapin si Vlad. Kita rin sa mga mata ni Jack ang desperasyon para mabuhay pero parang huli na ang lahat. Ang napakagulong koneksyon sa gitna ni One-Armed Jack at ni Vlad ng Sora. Ang mundo ni Jack na siyang patuloy na kumakain sa mundo ni Vlad. Hindi na nararamdaman ni Vlad ang dating walang katapusang paggalang sa nakakatanda sa kanya hindi gaya noon. Ngayon ay sigurado na siya, na ang mundo ni One-Armed Jack ay hindi kayang tapatan ang kanyang mundo. Naghanda na ang dalawang magharap, sinabi ni Vlad na simulan na nila. Mabilis na sinugod ni Vlad si Jack. Agad na nagsagupaan ang kanilang mga espada na nagpayanig sa paligid. Napakalakas na shockwave ang pumalibot sa kanilang kinakatayuan. Sa isip ni Vlad, kahit ang pagkatao ni One-Armed Jack ay kalabang itinuturing niya. Ibibigay pa rin niya ang kanyang buong lakas na may paggalang sa huling pagkakataon. Hindi makapaniwala si Jack sa lakas ng batang nasa harap niya. Patuloy na sinugod ni Vlad si Jack at napa-atres na siya. Sa isang atake ay parehong napa-atres ang dalawa. Pero agad na bumwelo si Vlad at mabilis na sinugod muli si Jack. Isang napakalakas na atake ang binitawan ni Vlad. Nasangga ito ni Jack pero unti-unting napapaluhod siya sa lakas ni Vlad. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napaluhod sa harap ni Vlad. Para kay Vlad, ito daw ang paraan ng pagbibigay galang ng mga taga-Eskinita, at ito ay brutal na lampas pa sa hangganan. Abangan po natin mga ka-recap kung ano ang mangyayari kay One-Armed Jack at sa squatter ng Sora sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!